Hello everyone! Isang tulog na lamang po, bisperas na po bukas, December 31. So isang taon na naman po ang lumipas at papasok na ang 2025. So alam ko dyan marami ang namumblema, walang panghanda, walang mga bilog sa lamisa, walang pera. Alam niyo po mga kaibigan, ang pinaka-importante sa lahat ay malinis ang ating kalooban, malapit tayo sa Panginoon, malusog ang ating pangangatawan. So ako po, ito po, sa totoo lang, ang paniniwala ko po, kailangan malinis ang ating kabahayan, very welcoming ang atmosphere, masarap sa paningin, trace ko lahat. Lagyan natin ng mga halaman kung meron po kayong mga halaman. Magmula sa gate nyo, papasok sa loob ng bahay, kailangan fresh na fresh lahat ang halaman, yung hindi po plastic, yung sariwang halaman talaga ang ilagay natin mga kaibigan, kagaya nito, para good vibes, para welcome ang 2025 at maaliwala sa paningin, presko ang hangin, masarap ang malalanghap natin na hangin mga kaibigan. Yun po ang importante. Huwag natin isipin yung wala tayong pera, wala tayong panlagay ng mga pilog, wala tayong pagkain sa lamesa. Ang sapat lamang po yung tama lang po yung meron po tayong nakakain. Kung meron, bakit hindi? Pero alam niyo po, ako po hindi ako naniniwala sa mga kasabihan nila na kailan may malagkit, may mga bilog. Hindi po totoo yan, dahil para sa akin hindi ko naman ina-underestimate yung iba. Kung yun ang paniniwala nila, okay lang, no problem. Pero ang paniniwala ko po, kasi ilang beses ko po ginawa yan hindi rin kasi kung hindi ka talaga kikilos, hindi ka gagawa, hindi ka maghahanap buhay, hindi ka kakayod ng todo, hindi ka rin magkakaroon ng mga wini-wish mo para sa mga taong pumapasok mga kaibigan. So ang pinaka-importante sa lahat, alam mo yung unang-una, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, linisin natin ang ating sarili, linisin natin lahat at ipasok natin ang Panginoon sa ating mga puso. Bigyan tayo ng kalakasan, kalusugan at malakas na pangangatawan, yung masigla, happiness, nga. Oo, may mga problema, dumarating po yan sa buhay ng tao, pero pag ikaw ay malapit sa Diyos, lahat ng mga yan, lahat ng mga suliranin mo sa buhay, mawawala po yan lahat mga kaibigan. Kaya aanin mo naman ang kayamanan kung ikaw naman may sakit. Hindi nga po ba ang dami dyan, ang yaman-yaman pero bedridden, may cancer, malala ang mga nararamdaman na sakit sa katawan. O alin ang pipiliin nyo, yung may sakit o wala? Natural yung malusog, kasi ang pinaka-importante yung malusog tayo, malapit tayo sa ating Panginoon, wala tayong nasasagasa ang ibang tao, malinis ang ating mga puso, ang ating konsensya. Yan po ang importante. Kaya huwag kayong malungkot kung wala kayong handa, huwag kayong malungkot kung wala kayong bilog na kung anong bagay man sa lamesa. Hindi po ako naniniwala dyan kasi kahit ilang bilog ang ilagay nyo, kahit ilang sabog na mga barya sa kabahayan mo, kung hindi ka kikilos, hindi ka maghahanap buhay, hindi ka hihingi ng tulong ng gabay at guidance ng ating Panginoon, walang mangyayari mga kaibigan. Hindi po totoo yan. Kasabihan lang yan. Business, nga. Business strategy ng mga Chinese lalo na. Para kumita sila. Para dumami ang kanilang income. Kaya yung iba, naaakit dyan kasi sa paniniwala na ganun. Pero sa akin mga kaibigan, ako ang paniniwala ko, yun lang. Maging malapit ka sa Diyos, maging ligtas. Kasi ang pinaka-importante, yun lang ang hinihingi ko. Pag dumarating ang Pasko, dumarating ang bagong taon, prayer. Yung maging malusog ka lang, maging ligtas sa sakit at aksidente, malayo ka sa mga masasamang loob, kasi napakarami na ngayon, lalo na sa social media. Kailangan talaga ingat-ingat tayo, lalo na pag year-ender, yung magtatapos ang taon, talagang marami po ang mga pangyayari na dumarating sa ating buhay. Kaya higit sa lahat, panalangin talaga mga kaibigan. Huwag kayong malungkot kung wala kayong handa. Okay lang yun, lilipas din yan, sabi nga nung iba isang araw lang yan, kinabukasan, ados na, tapos na. Hindi na kailangan na magbungga-bunga ka ng handa. Yung iba napapanis, sa halip na makain, napapanis kasi hindi kaya, naglalagay ng kung ano-ano, nabubulok lang. Yung tama lang, yung sapat lang. Kung may pera ka, sige, bumili ka. Pero yung tama lang, huwag yung sobra-sobra kasi nasasayang. O kaya pamigay natin kung meron ka. If you have more than enough, why not share it to others? Dahil yun naman ang gusto ng Panginoon, giving, sharing to others, lalo na dun sa mga nangangailangan. So yun ang paniniwala ko. Magmula sa labas ng bahay, papasok sa loob ng bahay, may mga halaman ako. Hindi sa ito pampaswerte o kung ano pa man.
Gusto ko lang makita maaliwalas ang bahay, malinis ang bahay, presko ang hangin, masarap sa paningin yung may sariwa kang nakikitang mga halaman sa loob ng bahay. Hindi po ba? Napakaganda. Napakagandang pagmasdan. Yung bang very welcoming ang atmosphere, ang surroundings, maganda sa paningin, masaya, fresh, lahat maganda sa paningin. Ganun lang ang gusto ko. Ang mahalaga malinis, maglinis ka at mag-stock ka ng kung meron kang pera o bumili kang bigas, bumili ka ng asin, tubig. Importante yan mga essential natin na pangangailangan sa buhay. Yun lang ang paniniwala ko. Kailangan lang malinis ang bahay, maayos, kasi pag malinis ang bahay, maayos ang utak mo, maayos ang laman ng isip mo. Unlike pag magulo din ang utak mo, hindi po ba? So ganun lamang po. At higit nga sa lahat, paulit-ulit kong sinasabi, as what I have said before, keep on praying, keep on let's be very close to our Father in heaven, kasi humingi tayo ng guidance to light our path as we pass by in this world. Kasi ang buhay natin dito, sandali lamang po yan, maiksi lamang ang buhay. So we need to enjoy our lives, kasi hindi natin alam kung bukas gigising pa tayo. So lagi tayong magpasalamat kung ano man ang meron tayong natatanggap sa ating Panginoon. Kasi yung iba dyan nakakalimutan na higit ka pang mas masaya kaysa dun sa mayayaman talaga. Kung titingin ka lang sa iyong sarili, maglulukba ka lang, tingnan mo ang sarili mo, wala kang sakit, malusog ka, wala kang problema. Ang mayayaman dyan, ang daming mga problema niyan kasi hindi na sila matahimik, hindi sila mapakali kung paano yayaman. Unlike yung mga nasa middle class or mahihirap, ika nga kung tawagin, sapat na sa kanila yung may kinakain sila sa araw-araw. Kasi yun naman ang sinabi ng Diyos mag-enjoy ka para sa ngayon, bahala na ang Diyos para bukas. Ganun nga Kaya mga kaibigan, huwag kayong malungkot, huwag kayong malumbay kung kayo may walang handa. Pareho tayo, hindi importante yan. Ang pinaka-the best, malusog tayo, malakas ang ating pangangatawan at malakas ang ating pananalig sa Diyos, pananampalataya. Kasi sa mga panahon ngayon, kailangan maging matibay tayo, maging matatag, at humawak talaga tayo ng mahigpit sa ating Panginoon. Huwag natin siyang kakalimutan, kasi ang iba dyan, naalala lang ang Diyos kapag ka nagigipit, may problema, may suliranin, may mga mabibigat na problema. Subalit pag maganda ang buhay, nakakalimutan nila ang Diyos. Huwag natin gawin yun. Kailangan kay mahirap, kay masaya, kay malungkot ang buhay natin, lagi natin sa puso ang ating Panginoon, kasi yun ang nais ng ating Panginoon. Hindi po ba mga kaibigan? So enjoy lang sa buhay mga kaibigan. Naway dalangin ko itong taong 2025 maging malakas tayo, maging malusog at maging ligtas sa anumang kapahamakan, dahil yun po ang importante sa buhay mga kaibigan, ang maging ligtas tayo sa sakit at aksidente o ano pa mang kapahamakan. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi sa lahat ng mga tao dito sa daigdig na ito, sa buong daigdig. Bye bye everyone and God bless. Happy New Year.